Isang viral videong naganap sa Commonwealth ukol sa pagkakaroon ng traffic. Dahil ayon sa video, ay dadaan daw itong si BP Sara. Ngunit ito'y isang kasinungalingan na ipinakalat ng mga kalaban o isang aktivista na si Teddy Casino upang sirain si BP Sara. Dahil si BP Sara ay nasa Butuan ng pagkakataon na yon na nag-attend ng Teacher's Day bilang DepEd Secretary. Dahan-dahan na nilang sinisira si BP Sara upang pabagsakin ng mga makaliwa. Una, ang confidential funds. At ngayon, ang sirain si BP Sara sa mata ng mga tao. Dahil ang pagkakaroon ng traffic ay isang cause upang madili ang mga motorista at ito ay ikakagalit nila. Wala na talagang magawa itong mga makaliwa. Sila ay mga salot ng bayan. At dahil alam nilang si Sara ang magiging mahigpit nilang kalaban kung ito ay magiging presidente sa taong 2028. Dahil tiyak, pupulbusin sila lahat ni BP Sara. Dahil si BP Sara lang kayang gumawa ang makipaglaban sa mga makaliwa. Kaya mainit ito sa mga mata ng makaliwa. Kaya ito, dahan-dahan ng sinisira ito. Pero si BP Sara ay hindi patitinag. Kaya tara na, panoorin natin ang isang viral video laban kay BP Sara. Sa video na ito na kumalat online kahapon, nakaharang sa westbound lane ng Commonwealth Avenue ang mobile car ng QCPD. Ano po reason? Sino po ito? Sino? BP. Natasaglit lang po. BP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si BP Sara? Nadaan lang po. Nadaan lang. Kukross lang po. Wow! Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kukross si BP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Ang lalaking kausap ng pulis, sinabi ba ang nakuha ang impormasyon sa mga nakahintong motorista? Si BP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Wala pang impormasyon kung kailan nakuha ng video. Pero sabi ng Office of the Vice President sa isang pahayag kahapon na walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa insidente sa kumalat na video. Sumulat ang Vice Presidente kay QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan kaugnay sa viral video. Iginiit ng Vice na hindi siya kailanman nag-request ng assistance sa QCPD para ihinto ang trapiko sa Commonwealth Avenue para sa kanyang convoy. Hindi lang daw nakakalito ang mga sinasabi sa video, kundi maling-mali talaga. Kinokondena raw ni Duterte ang anumang hakbang na nakakaantala sa pang-araw-araw na buhay at kapakanan ng mamamayan. Dapat daw imbestigahan ng QCPD ang insidente at papanagutin ang mga responsable sa kanilang aksyon at itama ang maling impormasyon at isapubliko ang tunay na dahilan ng road closure kasama ang pagkakakilanlan ng VIP. Humiling din siya ng public apology mula sa pulis sa video at sa QCPD Director. Humingi na ng paumanhin ang QCPD. Humihingi po kami ng paumanhin sa pagkakasangkot po ng OBP. We would like to assure the public na hindi po convoy ni BP Sara ang dumaan. At ganun din po sa mga motorista, humihingi po kami sa abalang na idulot nito. Klaro now na walang kinalaman si BP Sara ukol sa viral video o fake news na gawa ni Teddy Casino o ipinakalat ng isang makaliwa na galit kay BP Sara dahil sa takot nila magiging pangulo ito sa taong 2028 na maging hadlang sa kanilang mga agendas bilang mga makaliwa na kumukuha ng mga estudyante sa mga paaralan upang dalhin sa kabundukan. Kaya ipagpatuloy natin ang pagdasal sa kaligtasan ng ating BP Sara dahil napakalaki ng potensyal upang makipagbakbakan sa mga taong makaliwa kaysa kung ihambing dito sa ating Pangulong si PBBM ay walang saysay at walang binatbat. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon kay BP Sara o paninira ay patuloy pa rin itong si PBBM na tahimik. Hindi kaya isa siya doon sa mga sanhi ng kaguluhan o gustong magpabagsak kay BP Sara. Kung ganon, ang mga Marcos ay traidor. Sa kabaitang ipinakita ng mga Duterte sa kanila, ang makabalik sila sa pwesto, ang maipalibing si Ferdinand E. Marcos Sr. na kanyang ama, ay ito pa ang iginante. Kayo, kanino kayo? Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow,
and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.